Kinben Book 6, Chapter 147. Kumuyumang ka ng kamao ni Mendez nang halitin ng bola ang basket. Nang isang tres ang kanyang pinakawalan. Punong-puno pa rin ng determinasyon at pag-asa ang kanyang mga mata. Hindi pa siya sumusuko na mababaliktad nila ang labang ito kontra sa Cagayan de Oro City. 91-66 nga ang naging score matapos iyon. Ang mga viewers nga ng live broadcast nila sa mga social media pages ay dinagsana rin ng comments para kay Mendez. Malaking bilang ng mga manonood ang sinusuportahan ang pinakamaliit na manlalaro ng liga sa labang ito. Mas sumirit din pataas ang pagiging trending ni Mendez at ang followers ng page na ginawa sa kanya ni Andrea ay patuloy na nadaragdagan. Ang pangalan ni Ricky Mendez ay hindi namamalayan ng may-ari nito na nagiging matunog na sa buong bansa sa bawat miracle play na ginawa niya. Sina Kyrie nga at Kyle ay napakuyom na lang sa ginawa ni Mendez. Sa hindi nila inaasahang pagkakataon ay bigla silang nakaramdam ng pagkabog ng dibdib nila. Habang pinagmamasdan nila si Mendez na naglalakad na papunta sa gitna, ay parang nagkakaroon sila ng maliit na pangamba na posible pa raw baliktarin ng manlalarong ito ang laban kung hindi sila magiging maingat. Ngayon ko lang uli ito naramdaman ay saya. Mahinang wika pa nga ni Jason Castro na napakuyom na lang nang hindi inaasahan. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang excitement sa panonood kapag gumagawa ng ganito si Ricky. Kakaiba talaga siya. Parang nagiging fan na talaga niya ako. Natatawang wika pa nga ni Jason na ikinangiti naman ng marahan ni Isaiah. Nasa CDO Rangers na nga muli ang bola at sa pagsambot nga ni Kyle rito ay agad siyang napahinga ng malalim. Habang pinapatalbog nga niya ito ay agad siyang napasulyap kay Mendez dahil pakaramdam niya ay bigla itong lilitaw sa tabi niya at aagawin ng bola. Pero malayo naman si Mendez sa kanya dahil si Digma ang binabantayan nito. Sa pagharap nga niya kay Ibanez ay napaseryoso na lang siya sa datingan ng isang ito. Napailing na nga lang si Kyle at biglang kumaliwa sa kanyang defender. Ano ba ang iniisip ko? Malaki ang lamang namin at kung pupuntos kami ay mahihirapan silang makahabol. Sabi na nga lang ni Kyle sa sarili at sa paglayo niya kay Ibanez ay agad siyang nagpakawala ng isang jump shot na kinaseryoso ni Coach Vlad dahil masyado pa raw maaga iyon. Ang mga fans nga ng CDO Rangers ay napakuyom at sisigaw raw sila ng malakas kapag ang bola ay pumasok sa loob ng basket. Kaso nagmintis ang bitaw ni Kyle Lastimosa. Ang rebound naman ay nakuha agad ni Marlon Magbuo at si Dilima nga ay hindi man lang nagawang makatalon dahil sa tibay ng box out na ibinigay sa kanya ng katapatan niya. Automatiko namang napatingin ang kambal na Lastimosa kay Mendez. Akala nila itatakas na naman ito pero hindi. Wala itong ginawa at sa pagsambot nga ni Mendez sa bola ay hindi ito makikitang nagmamadali na ikinaseryoso nga lalo ni Kyrie at Kyle. Habang pinapatalbog nga ni Ricky ang bola ay makikita naman si Digma na nakaabang sa kanya. Napalunok na nga lang ito nang bumigla ng bilis ang galaw ang bola. Sa pagabante nga ni Mendez ay bigla na lang siyang napaatras at pakaramdam niya ng oras na iyon ay lalampasan siya nito. Ano itong nararamdaman ko? Tanong na nga lang ni Digma sa sarili at nang tingnan niya si Mendez sa kanyang harapan ay wala na ito. Ano ang ginagawa ninyo? Sigaw nga ni Coach Vlad. Dumepensa kayo ng ayos. Napakuyom naman ng mga players ng CDO. Sa pagdiretso ni Mendez ay siya naman paglitaw ni Kyle upang siya ay bantayan. Pero makikita ang kalmadong mata ni Ricky na bigla na lang ibinato sa sahig ang bola. Papunta ito sa likuran ni Kyle at doon na nga sumulpot si Carlo Ibanez. Isang bounce pass ang ginawa ni Mendez at sa pagdiretso ni Carlo sa basket ay agad na nga sinandala ni Marlon si Dilima. Walang humarang kay Carlo. Nakita nga ito ni Kyrie at siya nga ang humabol dito. Kaso sa paglampas niya ay bigla na lang huminto si Ibanez. Anong? Bulalas na nga lang ni Kyle at sa pagtingin niya kay Ibanez ay siya naman paglampas nito sa kanya. Isang crossover iyon at doon na nga napakuyom ang mga manonood nang ilagay ni Ibanez ang bola sa basket ng walang kahirap-hirap. Dito na nga rin napatawag si Coach Vlad ng timeout na hindi na natutuwa sa ginagawa ng kanyang mga players. Dito na nga rin siya napaseryoso nang mapatingin sa kambal na Lastimosa na hinihingal na dahil sa paglalaro. Parang kailangan daw muna niyang pagpahingahin ng mga ito base sa kanyang obserbasyon. Pinagtatapik nga niya sa balikat ang dalawa. Ano, okay lang kayo? Tanong nga ni Coach Vlad na napakuyom kina Kyrie at Kyle. Parang binalik sila sa realidad ng mga oras na iyon. Magpahinga na muna kayong dalawa.
ireserba ninyo ang lakas ninyo sa huling quarter. Sabi na nga lang ng kanilang coach na ikinatango naman nilang dalawa. Pag-upo nga ni na Kyle at Kyrie ay napatingin na lang sila sa kawalan. Anong nangyari? Tanong nga ni Kyle. Hindi ko rin alam. Bigla na lang akong kinabahan ng hindi ko namamalayan. Sagot naman ni Kyrie at ito nga rin ang naramdaman ni Kyle kanina. Muli nga silang napakuyom at isang player nga ang agad na sumagi sa isip nila. Si Ricky Mendez. Pag-upo naman ni Mendez sa bench ay napahinga siya ng malalim at dito na nga makikita ang pawisang-pawisan nitong katawan. Napangiti na nga lang siya ng marahan nang abutan siya ni Baron ng tubig. Ang lupit ng galawan mo, sabi nga ni Baron. Salamat kuya pero nakakapagod. Hanep, ganito pala ang after effect. Dapat ay hindi na lang sila tumawag ng timeout. Sagot naman ni Ricky matapos uminom ng tubig. Pero ito din naman ang gusto ng CDO coach. Magpahinga ka na muna Ricky dahil sa fourth quarter ay wala nang upuan na mangyayari sa iyo. Seryosong wika nga ni Coach Isaiah at napatango naman agad si Mendez. Gustuhin man niyang maglaro pa ay baka raw maubusan na siya ng gas sa huling quarter. Si Mover nga ay ipinalit ni Isaiah kay Mendez at napatingin nga rin siya sa CDO team na makitang wala ang kambal na Lastimosa sa lineup. Ipinasok nga ni Coach Vlad na kapalit ng dalawa, sina Gumbaw at Panlilio. Sa CDO Rangers nga ang bola at sa pagsambot nga ni Digma roon ay agad na siyang hinarangan ni Flores. Sina Dre at Carlo naman ay dinikitan agad ang mga katapatan nila. Medyo na pressure nga ang CDO players dahil parang may kulang sa kanila dahil wala sina Kyrie. Ito ay sa kabila ng 23 pang kalamangan nila. Ipinasa nga ni Digma ang bola kay Quirino na agad na binigyan ni Gumbaw ng screen. Isang quick three nga ang ginawa ni Quirino at napaseryoso na lang siya nang lumitaw si Carlo Ibanez na nasira ang pagpulso niya sa bola. Mintis ang tres na iyon ni Quirino na ikinakuyom ni Coach Vlad. Sa pagbalik nga ng bola sa loob ng court ay umalingaw-ngaw na nga lang ang pagdakot ni Magbuo sa rebound. Si Dilima nga ay napakuyom na lang dahil hindi na niya ito matalo sa pwestuhan. Sa paglapag nga ni Marlon ay agad niyang ipinasa kay Mover ang bola. Mabilis ngang humabol si Digma kay Flores pero hindi basta magpapatalo si Mover dito. Bumigla na nga lang siya ng hinto at sa pagdaan ni Ibanez sa likuran ni Digma ay bigla niyang hinawakan ng bola at doon na nga niya pinakagat ang kanyang defender sa isang pekem pasa. Napagalaw palayo si Digma at doon naman napangiti si Mover na bumigla ng talon mula sa 3-point territory. Kung magmimintis daw ito, sigurado naman daw siyang si Magbuo ang makakakuha ng rebound. Pero hindi iyon ang nangyari. Hinalit nga ng bola ang basket at isang tres na naman nga mula sa Calapan City ang naganap na talagang nagbibigay na ng kaba sa mga fans ng CDO Rangers. Sa pagkayap ng score ng Calapan City ay unti-unti na nilang nararamdaman at parang habang tumatagal daw ang laban ay papagaling daw ng papagaling ang mga ito. 20 na nga lang ang lamang ng Cagayan de Oro City at sa pagsambot nga ni Digma sa bola ay napaatras na lang siya nang si Sanchez ang sumalubong sa kanya. Sa pagdribble nga niya sa bola ay napasigaw na lang si Coach Vlad dahil mula sa tabi ni Digma ay lumitaw rin si Flores na agad na hinaklit ang bola at ibinato agad sa basket. Doon na nga napakuyom si Dilima dahil si Magbuo ang sumambot sa bola. Napahanda nga ang sentro ng Cagayan de Oro sa gagawin ni Magbuo at sa pagharap nito ay siya nang ang pagtaas niya sa kanyang kamay. Hindi mo ako kaya. Sabi pa nga ni Marlon na makikita ang matalim na tingin kay Dilima. Tumalon nga siya at sa pagsabay ng sentro ng CDO ay siya rin pagdakdak ni Marlon dito ng harapan na nagpakuyom na lang sa mga manonood. Sumilbato pa nga ang referee at makikita pa nga si Marlon na bumitin muna sa ring bago babaan ng harapan si Dilima na napakuyom na lang. Nang pagmasdan nga niya si Magbuo para angasan ay bigla na lang nagyelo ang kanyang mga paa. Kumabog na nga lang ng hindi inaasahan ng kanyang dibdib dahil parang natakot siya rito. Ang tahimik nga ng buong venue ng oras na iyon. Ang mga manonood ng taga Misamis ay parang nawalan ng lakas na mag-cheer dahil sa ginagawa ng Calapan City team. 5 segundo na nga lang ang natitira sa ikatlong quarter at nang pakawalan nga ni Marlon ang bonus shot ay napakuyom na lang ang mga nasa bench ng Rangers dahil nagmintis iyon. Doon na nga napahanda si Gumbaw at Dilima. Kaso mula sa likuran nila ay lumitaw si Carlo Ibanez na siya pa ang nakakuha ng rebound at pagkatapos noon ay may pagngisipan niyang ginawa ang isang putback dunk na nagpatayo sa mga manonood na malapit doon.
Paglapag nga ni Carlo ay agad siyang humarap kay Marlon at isang malakas na apira ng ginawa ng dalawa matapos iyon. Ang mga manonood ay napalunok na lang dahil kung mananalo pa raw ang Calapan City sa larong ito ay magiging ito raw ang magiging pinakamalaking comeback na mangyayari sa Maharlika League. Nang magpakitang gilas na si Mendez, nadala niya rin ito sa kanyang mga kakampi at ito ang epekto noon. Nasabi na nga lang ng coach ng Puerto Princesa City na si Fernando Salome. Napatingin na nga lang siya sa mga players ng Calapan City at talagang hindi raw basta-basta ang lineup ng mga ito kung lalabas lahat ang totoong potensyal sa loob ng court. Ang buzzer nga para sa ikatlong quarter ay tumunog na at sa huling possession nga ng CDO Rangers ay hindi nila nailusot ang bola sa depensa ng Calapan City. Natapos nga ang ikatlong quarter sa score na 91-75. 16 na puntos na nga lang ang hahabulin ng Calapan City at mula sa kanina imposible ay mukhang ngayon ay nagiging posible na ito. Kung matatalo pa tayo sa larong ito, ano ang mararamdaman ninyo? Seryoso namang tanong ni Coach Vlad kina Kyrie at Kyle ng mga oras na iyon. Matagal ang magiging epekto nito sa inyo at iyon ba ang gusto ninyo? Hindi rin naman may ipagkailang malakas nga ang kalaban natin lalo na si Mendez. Pero huwag ninyong kakalimutan na magaling din kayo. Gumising kayong dalawa. Naging coach na ako ninyong dalawa noon at alam kong hindi kayo basta-basta nagpapatalo lalo na kapag ganito ang kalaban ninyo. Hindi ba? Ito ang gusto ninyo noon? Tanong pa nga ni Coach Vlad na napangiti na lang ng sabay na napakuyom at napangiti sina Kyrie at Kyle nang may sabay na maalala sila. Pagkatapos nga noon ay maririnig na nga lang ang sabay na pagsampal ng kambal sa kani-kanilang mukha. Ginigising nga nila ang kanilang mga sarili mula sa ekspresyon na iniwan sa kanila ng ace player ng Calapan City.